Itinanggi ng mga taong pinangalanan na mga kasama ng tinaguriang Maleta Boys ang aligasyong naghatid sila ng mga maletang puno ng pera kay dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Isinama ni Romualdez ang kanilang mga sinumpaang salaysay sa supplemental counter affidavit na inihain niya nitong Huwebes sa Office of the Ombudsman. Sa dokumento, binigyang diin ni Romualdez ang umano'y pagkakasalungat ng mga pahayag ni na Christopher Esquivel, Gil Navidad Jr. at Rodente Orbillo na nagbanggit ng mga individual na sinasabing nakasama nila sa paghahatid ng maleta ng pera. Ayon sa depensa, itinanggi ng mga taong pinangalanan ng tatlo ang kanilang pagkakasangkot sa paghahatid ng pera o pagtanggap ng utos na maghatid nito sa mga politiko o opisyal ng pamahalaan. Nagsumite rin si Romualdez ng 25 na bagong sinumpaang salaysay mula sa mga dating tauhan ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico, kabilang ang mga driver, security personnel, rider at iba pang empleyado na pinasisinungalingan ang mga aligasyon. Samantala, sinabi ng public interest at human rights lawyer na si Antonio Bucoy na wala umanong sapat na ebidensyang nag-uugnay kay Romualdez sa flood control controversy. Ayon kay Bucoy, matapos ang recantation ng mga nag-akusa at pagtanggi ng 25 dating aide ni Ko, wala umanong malinaw na ebidensya laban sa dating speaker. Iginitin niyang wala umanong kontraktor, kawani ng DPWH o iba pang dating opisyal ng ahensya ang direktang nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y anomalya sa flood control projects. Matatandaang matapos ang recantation ni dating Marine Sergeant Orly Gutesa at iba pang nag-uusa, sinabi ng Ombudsman na mayroon itong 28 testigo laban kay Romualdez.